Maylene's point of view. 2 taon na akong nagtatrabaho bilang kasambahay sa mansyon ng pamilya Garcia. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako sanay sa laki ng bahay nila. Sa tuwing bumababa ako tuwing madaling araw para maghanda ng almusal o maglinis ng sala, pakiramdam ko parang hotel pa rin yung lugar sa sobrang lawak at tahimik. Kahit saan ka tumingin, puro mamahaling gamit at malalaking paintings yung makikita. Nung una nga, takot na takot pa akong makahawak ng kahit na anong dekorasyon dahil pakiramdam ko, isang mali ko lang, baka katumbas na agad nun yung ilang taong sahod ko. Hindi rin naman madaling magtrabaho ron lalo na dahil kay Madam Vera. Grabe talaga si Madam Vera, no? Napakasama ng ugali. Wika ni Jen na isa ring kasambahay. Wala na tayong magagawa pa, iniisip ko na nga lang yung sahod ko. Sa pasahod lang siya maayos. Nasa tamang araw at oras pero sa lahat, wala na. Napakasama talaga ng ugali. Pagmamaktol ni Jen. Sa buong 2 taon ko sa bahay na yon, hindi ko pa yata narinig na nagsalita siya ng mahinahon sa mga katulong. Palagi siyang seryoso at halos lahat ng galaw namin, pinupuna niya. Kapag may isang basong hindi maayos yung pagkakapwesto, papagalitan ka kaagad. Kapag naman medyo natagalan ka sa pagdadala ng tiyaan niya, akala mo napakalaki na ng kasalanan mo. Pero tiniis kong lahat ng yun dahil kailangan ko yung trabaho. Ako lang kasi yung inaasahan ng mama ko sa probinsya matapos ma-stroke si Papa nung 1 taon. Yung kapatid ko naman, nag-aaral pa kahit mahirap, pilit kong kinakaya lahat para lang tuloy-tuloy yung padala ko sa kanila buwan-buwan. Kaya kahit minsan gusto ko nang umalis dahil sa pag-uugali ni Madam Vera, hindi ko magawa. Bukod ron may isa pang dahilan kung bakit hindi ko maiwan-iwan yung bahay na yon. Yun ay walang iba kung hindi ang apo niyang si Renzo. Nung una iniiwasan ko siya dahil nahihiya ako. Siya yung tipo ng lalaking kahit tahimik lang, mapapalingon ka talaga. Matangkad, guwapo, at sobrang ayos manamit kahit nasa bahay lang. Pero hindi katulad ng ibang mayayamang lalaki na mayabang at matapobre. Sobrang bait niya sa aming mga kasambahay. Kapag may bagong katulong, siya pa yung unang kumakausap ng maayos para mawala ang kaba nito. Kapag may birthday naman ng isa sa amin, minsan may pahabol pa siyang cake o pagkain kahit hindi ipinapaalam kay Madam Vera. At sa loob ng 2 taon, unti-unti kong napapansing iba siya sa lola niya. Mabait siya at mahinahon. Hindi rin siya mahilig mangutos ng kung ano-ano. Kaya siguro habang tumatagal, mas lalo akong nahihirapang kontrolin yung nararamdaman ko para sa kanya. Pero syempre, alam ko namang imposible. Ako kasambahay lang. Siya apo ng isa sa pinakamayamang pamilya sa syudad. Kaya kahit minsan nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin habang nagtatrabaho ko sa kusina. O di kaya naman sa hardin. Pilit ko pa rin kinukumbinsi ang sarili ko na baka mabait lang talaga siya. Isang umaga habang nagdidilig ako ng mga halaman sa garden, bigla kong narinig yung boses niya mula sa likod ko. Good morning, Maylene. Napalingon agad ako at halos mabitawan yung host nang makita ko siyang nakatayo sa may terrace. Habang hawak niya ang tasa ng kape niya, napayuko agad ako at ngumiti ng alanganin. Good morning po, Sir Renzo. Napangiti siya ng tipid habang pababa ng hagdan. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo huwag mo kong tawaging sir? Napakagatlabi ako at nahihiya. Ano pong itatawag ko? Paglapit niya sa akin, bahagya siyang natawa. Renzo lang. Hindi ko alam kung bakit pero tuwing ginagawa niya yung ganun, mas lalo lang akong naiilang. Pakiramdam ko kasi hindi tama na tawagin ko siya sa pangalan lang, habang ako simpleng kasambahay lang niya. Nakakahiya po kasi dahil amo ko kayo. Bueno naman, wag mo na akong tawaging sir ha? Mas masarap sa tenga kung mismong pangalan ko na lang. Napakurap agad ako habang napatingin sa kanya. Malawak siyang nakangiti habang umiinom ng kape. Maya-maya napailing na lang ako habang pilit tinatago yung ngiti ko. Baka marinig po tayo ni Madam Vera. Bigla siyang natawa ng mahina. Tama ka. Mamaya pagagalitan na naman tayo pareho ni Lola. Sa mga simpleng usapang ganun, hindi ko maiwasang mapansin kung gaano kagaan yung pakiramdam ko kapag kasama siya. Parang nawawala yung pagod ko sa trabaho. Pero syempre, hindi pwedeng palagi yung ganun dahil mabilis makahalata si Madam Vera. Isang beses nga habang naghahain ako ng tsaa sa sala,
Nadatnan niyang magkatabi kaming nakatayo ni Renzo habang may pinag-uusapan tungkol sa garden. Biglang dumating si Madam Vera at agad kong napansin yung pag-iiba ng mukha niya nang makita kaming dalawa. Maylin? Napatuwid agad ako ng tayo. Yes, madam. Matalim ang tingin niya sa akin habang nakahawak sa baston. Matagal ka na yatang walang ginagawa. Nanlamig agad yung likod ko. Hindi po. Kakaayos ko lang po sa kusina. Then stop standing around. Napayuko agad ako habang kinakabahan. Opo. Mabagal akong naglakad paalis pero bago ako tuluyang makalayo, narinig ko pa yung boses ni Renzo. Lola, may tinatanong lang ako. At kailangan ba talagang dikit na dikit ka sa kasambahay para magtanong? Sinabi ko na sa iyo na huwag kang makikipag-close sa kasambahay. Pakiramdam ko gusto ko nalang maglaho ng mga oras na yun. Mula noon, mas lalo akong umiwas kay Renzo hanggat kaya ko. Dahil ayokong mapag-initan lalo ni Madam Vera. Kapag nasa kusina siya, lalabas muna ako. Kapag nasa garden naman siya, doon ako pupunta sa kabilang side ng mansyon para maglinis. Pero parang mas lalo lang akong nahihirapang umiwas kapag tumatagal. Kasi kahit na anong gawin ko, pakiramdam ko lagi ko pa rin nararamdaman yung mga titig niya. At minsan, nahuhuli ko rin yung sarili kong naghahanap sa kanya kapag hindi ko siya nakikita buong araw. Hanggang sa dumating yung gabing hindi ko inaasahan. Maulan nun at malakas yung hangin sa labas. Katatapos ko lang magligpit sa kusina, kaya agad akong nagtungo sa maliit kong kwarto sa likod ng mansyon. Pagod na pagod yung katawan ko, kaya halos diretso agad akong humiga matapos magpalit ng damit. Hindi ko alam kung anong oras na ako nakatulog, pero bigla akong nagising nang maramdaman kong may humawak sa braso ko. Agad akong napadilat habang kinakabahan. Pero bago pa ako makapagsalita, agad kong nakilala yung mukha sa dilim. Nakita ko ang gwapong mukha ni Renzo. Nanlaki agad yung mga mata ko habang mabilis na napabangon. Sir! Shh! Huwag kang maingay. Maingat niyang hinawakan yung kamay ko habang nakatingin sa akin. Baka marinig tayo ni Lola. Pakiramdam ko'y agad bumilis yung tibok ng puso ko habang nakatitig sa kanya. Anong ginagawa mo rito? Hindi siya agad sumagot at ilang segundo lang niya akong tinitigan. At sa paraan ng pagtitig niya sa akin ng mga oras na yun, pakiramdam ko parang may gusto siyang sabihin na matagal niya nang itinatago. At tila nagliliyab yung mga mata niya habang nakatitig sa akin. Maylin. Ang boses niya ay malamyos at para bang nakikiusap. Pagod na akong magpigil. Napakurap ako habang mas lalo akong kinakabahan. Ha? Marahan siyang lumapit sa akin habang hindi inaalis yung tingin sa mukha ko. Matagal na kitang gusto at hindi ko na kayang pigilan pang sarili ko. Pakiramdam ko, agad uminit yung mukha ko sa sinabi niya. Hindi ko alam kung ano bang dapat kong sabihin dahil pakiramdam ko, ilang beses ko nang pinangarap marinig yon mula sa kanya. Pero ngayong nangyari na talaga, parang hindi pa rin ako makapaniwala. Sir Renzo, hindi tama ito. Paano hindi tama? Anong mali rito? Kapag nalaman ni Madam Vera, magagalit siya ng gusto sa'yo, lalo na sa akin. Baka mawalan pa po ako ng trabaho. Hindi ko na iniisip yan ngayon. Napalunok ako habang nakatingin sa kanya. Pilit pinakakalma yung mabilis na tibok ng puso ko. At sa totoo lang, kahit anong pilit kong pigilan yung sarili ko, alam kong matagal ko na rin siyang mahal. Matagal ko na rin itinatago ang nararamdaman ko. Pero nung gabing yon, habang magkalapit kaming dalawa sa maliit kong kwarto habang malakas yung ulan sa labas, pakiramdam ko, unti-unti ring nawawala yung natitira kong pagpipigil sa sarili ko. Kaya nang simulan niya akong halikan, buong puso akong tumugon sa kanya. Matapos ang nangyari sa amin ni Renzo ng gabing yun, pakiramdam ko'y tuluyan ang nagbago ang bawat araw ko sa mansyon. Hindi naman nagbago ang trabaho ko dahil ganun pa rin ang routine ko araw-araw. Gigising ako ng maaga para maglinis, maghanda ng almusal, at siguraduhing maayos ang buong bahay bago bumaba si Madam Vera. Ang nagbago lang ay meron na akong lihim na dahilan para ngumiti, kahit pagod na pagod ako sa buong maghapon. Sa tuwing iniisip ko si Renzo, kusa na lang gumagaan ang loob ko. Pero kasabay ng paggaan ng loob ko, ay parang mas lalo namang umiinit ang dugo ni Madam Vera sa akin.
Hindi ko alam kung napapansin ba niya ang pagbabago sa amin ni Renzo o talagang ganun lang talagang ugali niya. Sa loob ng 2 taon kong pagtatrabaho sa mansyon, sanay na ako sa pagiging mapuna niya. Pero nitong mga nakaraang linggo, pakiramdam ko mas lalo niyang pinupuna ang bawat kilos ko. Isang umaga, maaga akong nag-aayos ng dining room dahil may ilang bisitang darating para makipagkita sa kanya. 3 beses kong chinek ang pagkakaayos ng mesa dahil ayokong may masabi na naman siyang mali. Nang makasiguro akong maayos sa lahat, saka ako humakbang palayo para tingnan ang kabuuan ng mesa. Pero pagpasok pa lang ni Madam Vera, agad na siyang napahinto. "Maylin, bakit ganyan ang pagkakalagay ng mga baso?" Napatingin agad ako sa mesa. "Ano pong mali, madam?" Lumapit siya at itinuro ang isang wine glass. "Hindi ba tinuruan kita ng maayos? Tingnan mo ito. Bahagyang nakatagilid." Sinundan ko ng tingin ang itinuro niya pero halos hindi ko naman makitang sinasabi niyang mali. "Pasensya na po, aayusin ko agad." Napailing siya habang nakataas ang noo. "Kung hindi ko pa mapapansin, hindi mo pa aayusin. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ang daming simpleng bagay na hindi mo magawa ng tama." Kagat-labi akong yumuko habang inaayos ang baso. Hindi iyon ang unang beses na napagalitan ako dahil sa maliit na bagay. At alam kong hindi rin yun ang huli. Pagkatapos nun, nagtungo naman ako sa kusina para tumulong sa paghahanda ng tanghalian. Akala ko magiging maayos ang araw ko pero hindi pa pala tapos si Madam Vera. Bandang 11:00, ipinatawag niya ako sa sala. Pagdating ko ron, nakita kong nakaupo siya habang may hawak na puting panyo. "Maylin, ikaw bang naglaban nito?" Tumango agad ako. "Opo." Itinaas niya ang panyo. "May gusot! Sabi ko maayos dapat, hindi ba? Ayoko ng gusot." Napakurap ako. "Pasensya na po." "Hindi mo ba alam kung paano magplansya ng maayos?" "Alam ko naman po." "Eh kung alam mo, bakit ganyan? Ano ka ba? Para kang lutang at walang utak. 2 taong ka na rin dito pero tatanga-tanga ka pa rin." Pakiramdam ko gusto ko nang mapabuntong hininga pero pinipigilan ko ang sarili ko. Baka kasi iba na naman ang maging dating sa kanya noon. "Uulitin ko na lang po." "Tama lang. Uulitin mo talaga dahil wala ka namang choice. Ayusin mo sa susunod yung trabaho mo para hindi ka pa ulit-ulit." Tahimik akong umalis habang pinipilit maging kalmado. Pagdating ko sa kusina, nadatnan ko si Renzo na umiinom ng kape. Pagkakita pa lang niya sa mukha ko, napangiti na agad siya. "Mukhang napagalitan ka na naman ah." Napabuntong hininga ako bago naupo sa kabilang upuan. Sa tingin ko nga humihinga lang ako, may mali na agad. Natawa lang siya ng mahina, habang ako natawa na lang din. Dinadaan ko na lang sa positive vibes ang pagiging masama sa akin ni Madam Vera. "Ano na naman bang dahilan ngayon?" "Yung panyo." Tumaas ang kilay niya. "Panyo?" Tumango ako ng mabagal. "May gusot raw. Nakakaloka na talaga yung lola mo ah. Parang minsan naiisip ko na baka may something sa kanya." Napailing siya habang natatawa. "Maylin, minsan hindi ko na alam kung saan nanggagaling yung mga dahilan ni lola. Kaya minsan naiisip ko ngang may tama siya. Kakaibang pagiging perfectionist niya. Mas mabuti pang wag mo nalang isipin kung saan siya kumukuha ng naiisip niyang dahilan para pagalitan kaming mga kasambahay niya." "Papaano kung hindi iisipin kung araw-araw kitang nakikitang napapagalitan? Masakit sa akin na nakikita kang ganun. Kung hindi lang talaga malaking utang na loob ko riyan At kung hindi lang talaga ako bastos na tao, baka sinagot-sagot ko na yan ng pabalang." Napatingin ako sa kanya. May kung ano sa paraan ng pagsasalita niya na nagpapabilis ang tibok ng puso ko. Kaya mabilis akong umiwas ng tingin. "Huwag mo na akong ipagtanggol." "Bakit?" "Dahil ikaw rin ang mapapagalitan. At baka mahalata niya pa na may gusto ka sa akin. Ayoko namang magalit siya sa'yo ng dahil lang sa akin." Napabuntong hininga siya habang inilalapag ang tasa ng kape. "Mas naiirita ako kapag nakikita kong pinapagalitan ka kahit wala ka namang ginagawang masama." Hindi na ako agad nakasagot. Sa totoo lang, iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit mas lalo akong nahuhulog sa kanya. Hindi dahil mayaman siya at hindi dahil gwapo siya. Kung hindi dahil marunong siyang tumingin sa ibang tao bilang tao. Hindi basurang tingin niya sa aming mga mahihirap.
Kinahapunan, muli na namang nagkaroon ng komprontasyon sa pagitan nilang maglola. Nagdidilig ako ng mga halaman sa hardin nang marinig kong tinatawag ni Madam Vera ang pangalan ko mula sa terrace. Agad akong lumapit. Bakit po, madam? Tingnan mo nga itong mga rosas. Bakit parang nalalanta? Napatingin ako sa mga halaman. Madam, normal lang po yata yun dahil katatapos lang ng malakas na ulan kagabi. Hindi yata niya nagustuhan ang sagot ko. Nangangatwiran ka pa? At ang galing mo nang sumagot ngayon, ha? Nanlalaki ang mga matang sabi niya. Nanlaki ang mata ko sa gulat, kasabay ng kaba na bumalot sa dibdib ko. Hindi po, ipinaliliwanag ko lang po, ma'am. Napailing siya bago naningkit ang mga mata niya na parang inis na inis. Sa halip na magpaliwanag, gumawa ka ng paraan. Eksakto namang palabas ang bahay si Renzo at narinig niya ang usapan namin. Lola, hindi naman kasalanan ni Maylin kung umulan. Agad na palingon si Madam Vera sa kanya. Ikaw na naman, bakit ba lagi kang nakikialam, apo? Napahawak ako agad sa hose habang kinakabahan. Lola, totoo naman ah. Ano bang akala mo sa kanya? Kayang pigilan ng ulan? May malalanta talaga sa mga bulaklak na yan. Nakita ko ang paglunok ng laway ni Madam Vera sa inis. Renzo, napapansin kong palagi kang sumasawsaw kapag siyang kausap ko, ha? Kasi pinapagalitan mo siya kahit sa napakaliit na bagay lang. Ginagawa mong malala yung mga mali niya. Nakakarindi na rin yung boses mo, Lola. Tumigas ang mukha ng matanda. Halatang hindi niya nagustuhan ang sagot ni Renzo. At kailan ka pa naging tagapagtanggol ng mga kasambahay? Napabuntong hininga si Renzo. Hindi ko siya ipinagtatanggol dahil kasambahay siya. Ipinagtatanggol ko siya dahil tama naman siya. Kayo lang naman itong napaka-arte at akala mo kung sino talaga. Nakakainis na rin talaga kayo eh. At mas lalo yatang nainis sa Madam Vera. Habang ako naman hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Mas mabuti pang ituon mo ang atensyon mo sa negosyo kesa sa mga tauhan ko sa bahay. At pagkatapos sabihin yon, tuluyan na siyang umalis. Naiwan kaming dalawa sa hardin. Napatingin agad ako kay Renzo. Nakita mo, napagalitan ka na naman tuloy. Napailing siya bago inis na bumuga ng hangin. Wala akong pakialam, hayaan mo siya. Ako meron. Bakit? Dahil lola mo siya. Siguro dapat ginagalang mo pa rin siya. At ikaw ang mahalaga sa akin. Wala akong pakialam kahit lola ko pa siya. Masyado na yung ugali niya. Nakakapiko na rin talaga eh. Agad akong napatingin sa paligid para siguraduhin walang nakarinig. Renzo, ano? Huwag kang ganyan. Baka may makarinig pa sa sinasabi mo eh. Wala naman tayong kasama rito. Napailing na lang ako pero hindi ko na napigilang ngumiti. Pagsapit ng gabi, doon na muling gumaan ang buong araw ko. Matapos matulog ang lahat ng tao sa mansyon, maingat akong lumabas papunta sa gazebo sa likod ng hardin kung saan kami madalas magkita ni Renzo. Pagdating ko ron, nadatnan ko siyang nakaupo habang naghihintay. Sa wakas, dumating ka na rin. Napangiti ako habang naupo sa tabi niya. Kanina ka pa ba rito? Mga 10 minuto. Napabuntong hininga ako. Kung alam mo lang kung gaano ako napagod buong araw. Hulaan ko, si Lola na naman ang dahilan yan. Si Madam Vera at ang kanyang paboritong hobby. Humagikik siya sa kahinawakan ng kamay ko. At anong paborito niyang hobby? Ang hanapan ako ng mali. Humagalpak siya ng tawa. Sa loob ng halos 1 oras, nagkwentuhan lang kami tungkol sa kung ano-ano. Ikinwento niyang tungkol sa negosyo, sa mga plano niyang magtayo ng bagong branch, at maging sa mga kalokohan niya noong college. Ako naman, ikinwento ko ang buhay ko sa probinsya, ang pamilya ko at ang mga pangarap kong matagal ko nang isinantabi. Habang nakikinig siya, pakiramdam ko ako ang pinakamahalagang tao sa mundo. At habang tumatagal ang gabi, mas lalo kong nakikita ang malaking pagkakaiba nila ni Madam Vera. Kung ang matanda ay palaging nakatingin sa estado ng buhay ng tao, si Renzo naman nakatingin sa kung sino talaga ang taong kaharap niya. At habang magkatabi kaming nakaupo sa ilalim ng malamlam na ilaw ng gazebo, hindi ko maiwasang isipin na balang araw, kapag nalaman ni Madam Vera ang tungkol sa amin, siguradong hindi magiging madali ang lahat. Pero sa gabing yon, pinili ko munang kalimutan ng lahat ng problema at namnamin ang mga sandaling kasama kong lalaking matagal ko nang minamahal.
Mabilis na lumipas sa mga buwan matapos maging kami ni Renzo. At habang tumatagal, mas lalo lamang lumalalim ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Sa umaga, isa pa rin akong simpleng kasambahay sa mansyon. At siya naman ang apo ni Madam Vera na inaasahang magmamana ng lahat ng ari-arian at negosyo ng pamilya. Pero pagsapit ng gabi, kapag payapa na ang buong bahay at nasa kani-kanilang silid na ang lahat, doon lang namin nagagawang maging totoo sa isa't isa. Hindi naging madali ang pagtatago ng relasyon namin. Kailangan naming mag-ingat sa bawat kilos at salita. Kahit simpleng pag-uusap sa loob ng bahay ay iniiwasan namin kapag may ibang tao sa paligid. Minsan nga, buong araw kaming hindi nagkakausap. Kahit ilang metro lang ang pagitan namin dahil ayaw naming makahalata si Madam Vera. Sa kabila nun, masaya pa rin ako. Sa unang pagkakataon kasi sa buhay ko, may taong nakatingin sa akin bilang babae at hindi bilang isang mahirap na kasambahay lamang. Isang gabi habang nag-uusap kami sa gazebo sa likod ng hardin, may inilabas si Renzo mula sa bulsa ng kanyang jacket. "Ano yan?" Tanong ko habang nakatingin sa maliit na kahon na hawak niya. Ngumiti siya bago iniabot yun sa akin. "Buksan mo." Napakunot ang noo ko pero sinunod ko pa rin siya. Nang mabuksan kong kahon, agad akong natigilan nang makitang napakagandang kwintas na kumikislap sa ilalim ng ilaw. Pakiramdam ko, agad nanlamig ang mga kamay ko. "Renzo, bakit may ganito?" "Dahil gusto kitang bigyan." Agad akong umiling. Hindi ko matatanggap to. Mukhang sobrang mahal nito." Napangiti siya ng malawak habang nakatingin sa akin. "Maylene, hindi ko naman ibibigay kung ayaw kong mapunta sa'yo, di ba?" "Pero sobra naman yata to. Paano kung makita ito ni Madam Vera? Sigurado ako magtataka siya kung saan ko ito nakuha." Natawa siya ng mahina bago sumandal sa upuan. "Hindi ko naman sinabing isuot mo sa harap niya." Napabuntong hininga ko habang nakatingin pa rin sa kwintas. "Alam mo naman na kinakabahan ako sa mga ganitong bagay eh." "At alam mo rin naman na matagal ko nang gustong bigyan ka ng kahit na ano. Wala lang akong pagkakataon dahil lagi kang umiiwas kapag may ibang tao." Humaba ang nguso ko. Totoo naman kasi, ayokong tumanggap ng kahit na ano kay Renzo kasi nahihiya ako. At isa pa, ayoko rin isipin niyang may pakialam ako sa yaman niya. "Hindi ako umiiwas. Nag-iingat lang naman ako. Alam mo naman yung utak ng lola mo." "Tama ka. Mas maingat ka pa kaysa sa secret agent." Napailing na lang ako habang natatawa rin. Maya-maya ay tumayo siya at marahang kinuhang kwintas mula sa kahon. "Alika nga rito." Napatingin ako sa kanya. "Bakit?" "Isusuot ko." "Renzo, wag ka nang makulit." Natatawa akong tumayo habang hinahayaang isuot niya ang kwintas sa liig ko. Pagkatapos niyang maisara yun, pinagmasdan niya ako ng ilang segundo bago ngumiti. "Mas bagay pala kaysa sa inaasahan ko." Napailing ako. "Alam mo, minsan ang yabang mo." "Ako pa?" "Oo, parang sigurado ka magugustuhan ko lahat ng binibigay mo." Bumungis-ngis siya. Kasi hindi naman ako nagkakamali. At saka lahat naman ng gusto kong ibigay sa'yo, talagang babagay sa'yo. Kasi napakaganda mo." "Sus, binola mo pa talaga ako." Tumawa lang siya bago hinalikan ako ng mabilis sa labi. Kahit na alam kong delikado ang relasyon namin, masaya pa rin ako at may parte sa akin na gustong sumugal. Mula noon naging espesyal sa akin ang kwintas na yon. Hindi ko kailanman isinuot sa araw dahil natatakot akong makita yon ni Madam Vera o ng ibang katulong. Tuwing gabi ko lamang yun inilalabas mula sa taguan. Minsan bago ako matulog, isusuot ko yun at titingnan sa maliit kong salamin. Kapag umaga na ulit, agad ko rin yung inaalis bago magsimula ang trabaho ko. Ganun ang naging takbo ng buhay namin sa loob ng ilang buwan. Akala ko magtatagal pa ang lihim naming relasyon. Akala ko sapat na yung pag-iingat namin. Pero mali ako. Dahil kahit gaano kaingat ang dalawang tao, darating pa rin ang panahon na may makakahuli sa kanila. Nangyari yun isang hapon. Katatapos ko lamang maglinis sa loob ng mansyon at nagpunta ako sa likod ng hardin para magpahinga sandali. Mainit ang panahon noon at ang alam ko nasa bayan si Madam Vera dahil may charity luncheon siyang dadaluhan. Kaya kampante akong maupuron muna ng ilang minuto. Hindi nagtagal dumating si Renzo. Pagkakita ko pa lang sa kanya,
Kusa na akong napangiti. Ano, tumatakas ka na naman sa trabaho mo? Natatawa kong tanong. Umupo siya sa tabi ko. Ikaw naman, para bang wala akong karapatang magpahinga. May karapatan ka, pero hindi ba dapat nasa office ka pa ngayon? Babalik din ako mamaya. Gusto lang kitang makita. Mas lalo kasi akong nangihina kapag hindi kita nakikita. Napailing ako habang natatawa. Minsan naiisip ko napakaswerte mo kasi ikaw ang boss. Kapag akong nawala sa trabaho ng kalahating oras, baka mapagalitan ako. Huwag kang mag-alala. Gagawin kong lahat para hindi tayo ganito lang. Naniniwala akong magiging maayos din ang lahat. Magkakasama tayo nang walang pumipigil sa atin. Sana nga dumating na agad yon. Darating din ang araw na yon. Maniwala ka. Nagpatuloy ang kwentuhan namin tungkol sa kung ano-ano. Tulad ng nakasanayan namin, magaan ang usapan. Pinag-uusapan namin ang pamilya ko sa probinsya. Ang mga plano niya sa negosyo at kung minsan ay mga simpleng bagay lang na nangyari sa loob ng mansyon. Habang nag-uusap kami, hindi ko namalayang napasandal na pala ako sa balikat niya. Ilang sandali pa'y bigla na lang niya akong niyakap. Kinilig naman ako sa ginawa niya. At hindi ko rin namalayang may ibang taong nakatingin na pala sa amin. Mukhang masaya kayong dalawa. Pakiramdam ko'y agad nanigas ang buong katawan ko nang marinig ang pamilyar na boses na yon. Mabilis akong napatayo habang halos mawala ang kulay sa mukha ko. Nakatayo si Madam Vera ilang metro lang ang layo sa amin. Galit na galit siya. Pakiramdam ko'y agad nang hina ang mga tuhod ko. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi ko alam kung paano ipaliliwanag ang sarili ko. Pero bago pa ako makapagsalita, nauna nang magsalita si Madam Vera. Kaya pala nitong mga nakaraang buwan ay napapansin kong kakaiba na kayong dalawa. Akala ko nung una nagkakataon lang pero mukhang matagal na pala itong nangyayari. Napayuko ako habang mahigpit na magkahawak ang mga kamay ko. Madam, pasensya na po. Pasensya? Yun lang ang masasabi mo? Hindi ko alam kung ano bang dapat kong sabihin. Sa isip ko nun, trabaho ko agad ang iniisip ko. Kapag nawalan ako ng trabaho, paano ng pamilya ko? Paano ng mama ko? Paano ng padala ko buwan-buwan? Madam, hindi ko po ginusto na lokohin kayo. Hindi ko rin balak na itago ito habang buhay. Hindi mo ginusto pero ginawa mo pa rin. Malandi ka? Gold digger! Talagang nilalandi mo pang apo ko para lang yumamang ka? Naluluha akong nakayuko hanggang sa sumingit na si Renzo. Lola, wag mo naman siyang kausapin ng ganyan. Hindi siyang dapat mong sisihin. Mahal ko si Maylene at wala siyang ginawang pangaakit sa akin. Agad siyang tiningnan ng matanda. Ano sinasabi mo? Nababaliw ka na ba? At bakit mo naman magagawang mahalin ng isang muchacha na katulad niya? Bakit? Anong masama ron? Gigil na sabi ni Renzo. Masama talaga. Mayamang ka't mahirap lang siya. Langit ka't lupa siya. Hindi kayo bagay na dalawa. Masyado ka talagang mapagmataas, Lola. Sawang-sawa na ako sa ugali mo. Ano bang gusto mo mangyari? Anong pinupunto mo? Maging masama ko kasi hindi natin sila kalibel? Tumaas ang boses ni Madam Vera. Ang punto ko, apo kita. At inaasahan kong mag-isip ka ng maayos. Sa dami ng babae sa paligid mo, bakit ang kasambahay pa? Umigting ang panga ni Renzo. Pakiramdam ko noon ay mas nag-aalala pa ako para sa kanya kesa sa sarili ko. Dahil alam kong matagal na nga niyang kinikimkim ang inis niya sa lola niya. Lola, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi ko tinitingnan ang estado ng buhay ng tao? At ilang beses ko rin sasabihin sa'yo na hindi ganun gumagana ang mundo natin. Natin? Asar na tumawa si Madam Vera. Oo, bawal ang mahirap sa mundo natin. Ikaw lang may mundong ganyan, hindi ako. Tumigas ang mukha ng matanda. Samantalang ako ay gusto nang lumubog sa lupa sa sobrang kaba. Maya-maya'y humarap sa akin si Madam Vera. Maylene, umalis ka na sa bahay na ito. Pakiramdam ko'y agad bumagsak ang mundo ko. Madam, wag mo na akong kausapin. Ayoko nang makita ka pa rito. Bago pa ako makapagsalita, mabilis na tumayo si Renzo. Hindi siya aalis. Agad silang nagkatinginan ng lola niya. At bakit hindi? Malamig na tanong ng matanda. Doon ko nakita ang galit sa mukha ni Renzo. Hindi yung simpleng pagkainis,
kundi yung galit na matagal nang naipon. Lola, buong buhay ko halos lahat ng gusto mo sinusunod ko. Pinag-aralan ko ang gusto mong kurso. Pinatakbo ko yung negosyo na gusto mong hawakan ko. Dumalo ako sa mga event na gusto mong puntahan ko. Pero pagdating rito, hindi kita susundin. Renzo! Hindi, Lola. Makinig ka muna. Mahal ko si Maylin at hindi ko siya hahayaang umalis dahil lang hindi mo gusto ang estado niya sa buhay. Naningkit sa galit ang mga mata ni Madam Vera. At kung pipilitin mong paalisin siya rito, baka mas mabuti pang umalis na rin ako. O di naman kaya, mawala na lang ako sa mundong to. May pagbabantang sabi ni Renzo. Renzo, ano ba yung sinasabi mo? Narinig niyo sinabi ko at gagawin ko yun. Doon ko nakita ang pagbabago sa mukha ni Madam Vera. Sa unang pagkakataon tila natakot siya. At sa huli, hindi niya ako pinaalis. Pero kapalit noon na ipinagbawal niya ang relasyon namin. At kahit masakit para sa aming dalawa, wala kaming nagawa kung hindi magkunwaring wala nang namamagitan sa amin. Iyon lamang ang paraan para manatili ako sa mansyon at makasama ko pa rin siya. Dumaan pa ang mga araw matapos ipagbawal ni Madam Vera ang relasyon namin ni Renzo. Doon ko mas lalong naramdaman kung gaano niya ako kagustong mawala sa mansyon. Kung dati mahigpit lang siya sa akin, ngayon halos bawat galaw ko binabantayan niya na. Pakiramdam ko tuloy ay may mali agad akong nagagawa kahit mainit naman ako sa trabaho. Minsan nga, paggising ko pa lang sa umaga kinakabahan agad ako kung ano na namang dahilan ang hahanapin niya para pagalitan ako. Pero kahit ganun, pinipilit kong magtiis. Nakakaloka na talaga yung ugali ni Madam Vera. Bakit ba siya nagagalit kung nagustuhan ka ni Sir? Ang sama-sama talaga niya. Napakababa ng tingin niya sa ating mga kasambahay. Gigil na wika ni Jen. Ewan ko ba pero wala akong magagawa eh. Kaysa naman mawalan ako ng trabaho. Magtitiis na lang ako rito. Kasalanan ko rin naman eh. Hindi ko pinigilan ng sarili kong mahalin si Sir. Pinandilatan ako ni Jen. Anong kasalanan mo rin naman? Wala kang kasalanan. Nagmahal ka lang. At sino ba naman ang hindi mahuhulog sa isang katulad ni Sir Renzo? Bilyonaryo, gwapo't mabait. Kaya kahit sino babae mahuhulog sa kanya. Masama lang talaga ugali ng lola niya. Napalunok ako ng laway bago malungkot na tumingin sa kawalan. Tama si Jen. Kahit sinong babae talaga mahuhulog kay Renzo. Hayaan mo na. Kesa naman hindi ko makasama si Renzo, di ba? At least dito kahit papano nakikita ko pa rin siya. Sa tuwing naiisip kong mama ko sa probinsya at ang kapatid kong nag-aaral pa, nawawalan ako ng karapatang sumuko. Hindi pwedeng basta na lang ako mawalan ng trabaho dahil alam kong maraming taong umaasa sa akin. Kaya kahit minsan gusto ko nang mag-impakit umalis, pinipigilan ko lang ang sarili ko. Isang umaga, maaga akong bumaba para maghanda ng almusal. Katatapos ko pa lamang mag-ayos ng dining table nang dumating si Madam Vera. Gaya ng nakasanayan niya, una niyang tiningnan ang buong mesa bago siya naupo. Akala ko maayos ang lahat dahil ilang beses ko nang sinigurong tamang pagkakaayos sa mga plato, kubyertos at mga pagkain. Pero ilang segundo pa lang ay napakunot noo siya. Maylin, bakit ganyan ang pagkakaayos ng mga placemat? Napatingin agad ako sa mesa. Ano pong mali, madam? Itinuro niya ang isa sa mga upuan. Tingnan mo yung mga yan, hindi pantay. Kitang-kita ko nga rito tapos ikaw hindi mo makita? Bulag ka ba? Lumapit ako't halos hindi ko makita kung anong tinutukoy niya dahil napakaliit ng pagitan. Pasensya na po, aayusin ko po agad. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan ko pang sabihin palagi yung mga simpleng bagay. Masyado ka bang tanga para hindi magawa mga simpleng bagay na yan? Palibasa kasi puro kalandian yung nasa isip mo. Mabilis ko na lamang inayos ang placemat habang pinipigilan ang sarili kong mapabuntong hininga. Akala ko matatapos na ron pero habang kumakain sila ni Renzo, may napansin na naman siya. Bakit hindi na malamig ang juice? Napatingin ako sa baso. Madam, kagagaling lang po niyan sa refrigerator. Kung ganon, bakit hindi malamig para sa akin? Hindi na ako sumagot at agad na kumuha ng bagong juice. Habang ginagawa ko yon, napansin kong nakatingin sa akin si Renzo. Kahit hindi siya nagsasalita, alam kong naiirita na siya sa ginagawa ng lola niya. Pero wala pa rin siyang magawa dahil sa tuwing sinusubukan niya magsalita, siya rin ang napapagalitan.
Pagkatapos ng almusal, inutusan naman ako ni Madam Vera na linisin ang lumang storage room sa ikatlong palapag ng mansyon. Matagal nang hindi nagagamit ang kwartong yon kaya't makapal ang alikabok at halos puno ng lumang kahon at muebles. Nang marinig yun ni Jen, napatingin agad to sa akin. Maylin, buong araw mo yata yung lilinisin. Napangiti na lang ako ng pilit. Mukhang ganun na nga. At tama siya. Halos maghapon akong naglinis doon. Nang matapos ako, masakit ng likod ko't halos nanginginig na mga braso ko sa pagod. Pero paglabas ko ng kwarto, nadatnan ko agad si Madam Vera. Tapos ka na? Opo. Tingnan natin. Sumama siya sa akin sa loob at isa-isang sinilip ang bawat sulok. Tahimik lang akong nakatayo habang hinihintay ang sasabihin niya. Maya-maya, napahawak siya sa ibabaw ng isang cabinet at ipinakita sa akin ang daliri niyang may konting alikabok. Hindi pa malinis. Ang sabi ko, pulido ang gusto kong linis. Ayoko magkaroon ng kahit konting alikabok. Pakiramdam ko gusto ko nang mapaupo sa sahig sa sobrang pagod. Uulitin ko na lang po. At syempre, uulitin mo. Alangan namang hayaan mo ng ganyan, di ba? Ayusin mong trabaho mo Huwag kang tatanga-tanga. Mabilis akong tumango at agad na bumalik sa paglilinis. Nang gabing yun, halos wala na akong lakas nang makabalik ako sa maliit kong kwarto. Naupo lang ako sa gilid ng kama habang nakatingin sa sahig. Pakiramdam ko kasi, kahit anong sipag ang gawin ko, wala rin namang sapat para kay Madam Vera. Ilang sandali pang lumipas ay may marahang kumatok sa pinto. Alam ko agad kung sino yon. Pagbukas ko, nakita ko si Renzo na may dalang tray ng pagkain. Ano to? Tanong ko habang nakatingin sa hawak niya. Papasukin mo muna ako dahil baka makita pa ako rito. Pagkapasok niya, inilapag niya ang tray sa maliit kong mesa. Kumain ka na ba? Napailing ako. Hindi pa, nalipasan na ako ng gutom Kaya pala mukhang hihimatayin ka na. Natawa ko ng mahina. Grabe ka naman. Naupo siya sa tapat ko habang pinanonood akong kumain. Maya-maya, napabuntong hininga ko. Renzo, minsan iisip ko kung hanggang kailan ko kakayanin to. Hindi agad siya sumagot. Pagod na ako. Nanatili lang siyang nakatingin sa akin habang nagsasalita ako. Alam mo ba kanina halos 6 na oras akong naglinis sa storage room. Tapos nung matapos ako, may nakita lang siyang kakaunting alikabok Pinaulit na naman lahat. Pakiramdam ko nga kahit maglinis ako ng isang buong araw may makikita pa rin siyang mali. Napabuntong hininga pa rin siya. Pasensya ka na, Maylin. Hindi mo alam kung gaano kahirap Maylin, nakikita kong lahat. At yun ang dahilan kung bakit sobrang naiinis ako. Bahagyang kumunot ang noo ko. Bakit? Dahil alam ko namang sinasadya na niyang pahirapan ka. Bahagyang namilog ang mata ko sa kanatawan ng mapait. Totoo namang sinasadya akong pahirapan ni Madam Vera. Para ako na lang ang kusang sumuko. Kilalang-kilala ko si Lola. Kapag may mga taong ayaw siya, hahanap siya ng paraan para mapagod yun at kusang umalis. Napayuko ako. Yun din ang pakiramdam ko. Pero wag mo siyang pagbibigyan sa gusto niya. Napatingin ulit ako sa kanya. Hindi ko alam kung gaano pa katagal na pahihirapan niya ako ng ganito. Hanggat kaya mo magtiis ka na muna. Hahanap ako ng magandang tiyempo para wala na siyang magawa kung hindi tanggapin na ikaw ang mahal ko. Napabuntong hininga ko. Minsan parang gusto ko nalang tanggapin na wala talagang pag-asa na kami ni Renzo ang sa huli. Minsan, naiisip kong umalis na lang. Agad siyang umiling. Huwag kang umalis. Bakit? Dahil kapag umalis ka, mas lalo kong mararamdamang nanalo siya. At baka may magawa pa akong hindi dapat. Napalunok ako ng laway habang nakatingin sa kanya. Habang siya, marahang hinawakan ng kamay ko. Maylin, alam kong mahirap. Hindi ko sasabihing madali dahil hindi naman talaga. Pero kailangan mong tandaan na hindi ka nag-iisa rito. Kapag may problema ka, nandito ako. Kapag napapagod ka, nandito pa rin ako. At kahit hindi tayo pwedeng maging katulad ng dati sa harap ni Lola, wala namang nagbabago sa nararamdaman ko para sa'yo. Mas lalo pa kitang minamahal. Hindi ko namalayang napangiti ako ng bahagya. Ang dami mong sinasabi. Natawa siya kahit malungkot ang mga mata niya. Mas gusto mo bang tahimik ako?
Hindi rin. Ayan, mahirap ka talagang pasayahin. Medyo sala ka sa init at sala ka sa lamig. Pero kahit na ganun, mahal na mahal pa rin kita. Mas lalo tuloy akong natawa. Matapos ang buong araw, gumaan kahit papano ang pakiramdam ko. Yun ang naging takbo ng mga sumunod na linggo. Araw-araw akong pinapahirapan ni Madam Vera sa iba't ibang paraan. Minsan, inuulit niya mga gawaing tapos na. Minsan, pinapagawa niya sa akin ng mga trabahong pwede namang hati-hatiin sa iba't ibang kasambahay. At minsan, pinapahiya niya ako sa harap ng mga bisita sa pamamagitan ng pagkomento sa estado ng buhay ko. May mga pagkakataon ring sinasadya niyang ikwento kung gaano kahalaga ang dugo at estado sa buhay habang nakatingin mismo sa akin. Masakit yung marinig pero pinipilit kong wag dibdibin. Sa bawat pagkakataong pakiramdam ko ay gusto ko nang sumuko. Lagi kong naaalala ang pamilya ko sa probinsya at ang mga salitang sinabi sa akin ni Renzo. At sa tuwing nagkakaroon kami ng pagkakataong mag-usap ng palihim, kahit ilang minuto lang yon, parang nababawasan ang bigat ng pasan ko. Hindi man niya kayang alisin lahat ng problema ko. Sapat nang malaman kong may isang taong naniniwala sa akin at handang samahan ako sa gitna ng lahat ng paghihirap na pinagdaraanan ko. Dumaan ng mabilis sa mga buwan, lalo lamang nagiging mabigat ang bawat araw ko sa mansyon. Patuloy pa rin ang pagiging mahigpit at pahirap ni Madam Vera. At kahit anong gawin kong pagsisikap, tila palagi siyang may nakikitang mali sa lahat ng ginagawa ko. Minsan naiisip ko na baka kahit huminga ako ng malakas ay meron pa rin siyang masasabi. Pero dahil nasanay na rin ako sa ugali niya, pinili ko na lamang na ituon ang isip ko sa trabaho at sa pamilya kong umaasa sa akin sa probinsya. Ano, kaya mo pa ba? Parang 2 buwan ka nang pinapahirapan ng bruha nating amo ah. Wika ni Jen sabay tawa. Natawa tuloy ako sabay tingin sa paligid. Gaga ka, baka mamaya biglang sulpot niya rito. Humalukip-kip siya habang nakatingin sa akin. Kung tatanggalin man niya ako sa trabaho, ayos lang. Wala namang kaso sa akin. Hahanap na lang ako ng ibang trabaho. Di lang naman siyang pwedeng magbigay ng malaking sahod sa akin, ano? Nakaka-imbiyer na ugali niya. Minsan nga iniisip ko kung may chance pa kaya siyang magbago. Humaba agad ang nguso ni Jen at mabilis na umiling. Naku, mukhang wala na. Mamamatay na lang siyang ganyan kasamang ugali. Huwag ka nang umasang magbabago pa yun, ano? Hintayin mo na lang siyang matigok. Kapag nangyari yun, wala na nga hadlang sa pagmamahalan yung dalawa ni Sir. Napakaano mo talaga. Magtrabaho na nga lang tayo. Baka makita pa tayo nun at mapagalitan pa tayong dalawa. 2 linggo pang lumipas. Isang umaga, napansin naming hindi bumababa si Madam Vera para mag-almusal. Nung una, wala namang nag-isip na kakaiba dahil may mga pagkakataon talagang mas gusto lang niyang kumain sa silid niya. Ngunit nang sumapit ang tanghalit hindi pa rin siya nagpapakita, nagsimula nang mag-alala si Renzo. Agad siyang umakyat upang tingnan ang kalagayan ng lola niya. At hindi nagtagal, ipinatawag na ang doktor. Lumalabas na mataas ang lagnat ni Madam Vera at sobrang bumaba ang resistensya niya dahil sa edad. Pinayuhan siya ng doktor na magpahinga ng mabuti at iwasan muna ang pagod at stress. Kailangan niyang manatili sa silid ng matagal at may magbantay sa kanya halos buong araw. Shala! Nagkasakit rin sa wakas! Bulalas ni Jen ang sabihin ko sa kanya. Siniko ko siya habang nanlalaki ang mga mata ko. Huy! Bunganga mo naman, napakapasaway mo talaga. Uy, bakit ba? Wala kang magagawa kung masaya ko, no? Para kamong nakahinga ko ng maluwag dahil hindi ko maririnig yung bunganga niya. Ikaw ba hindi ka masaya na makakaligtas ka na sa pagmamalupit niya sa'yo? Mabilis akong umiling bago napalunok ng laway. Kahit naman pinapahirapan ako ni Madam Vera, ni minsan hindi ko inisip na magkasakit siya o may mangyaring masama sa kanya. Hindi ako masaya dahil sa tingin ko hindi tama na magsaya ako. Sus, ikaw na talagang mabait. Bilib na bilib ako sa kabaitan mo. Sana lang talaga makita niya kung gaano ka kabuting tao. Masyado kasi siyang nabubulag sa yamang meron siya. Hindi naman niya yun madadala sa hukay. Nung una inakala naming magiging mas kalmado siya habang nagpapagaling. Pero kabaliktaran ang nangyari. Pakiramdam ko, mas lalo siyang naging mainitin ng ulo simula nang magkasakit siya. Marahil hindi siya sanay na umaasa sa ibang tao. Kaya bawat maliit na bagay, kinakainis niya. May ipinadalang caregiver si Renzo para tumulong sa pag-aalaga sa kanya.
Maayos naman ang babae at mukhang may mahabang karanasan sa pag-aalaga ng matanda. Ngunit 3 araw lamang ang lumipas, nagpaalam niya ito. Nang tanungin ni Renzo kung bakit, nahihiyaman ay umamin ng caregiver na hindi niya kinakayang ugali ni Madam Vera. Pagkatapos nun, naghanap ulit ng panibagong mag-aalaga si Renzo. Tumagal naman ng 1 linggong sumunod, pero umalis din. Pagkatapos may dumating na isa pa, at ganun din ang nangyari. Sa tuwing may bagong caregiver, umaasa si Renzo na baka iyon ang magtatagal. Pero halos lahat sila, umaalis na pagod at halos umiiyak sa hirap pakisamahan ng matanda. Grabe! Ilang caregiver nang sumuko sa ugali niya. Nakaka-stress talagang buwang yun. Bulalas ni Jen habang naguhugas ng plato. Hindi talaga siguro nila kinakayang bibig ni Madam Vera. Ano pa nga ba? Sa ginagawa niyang yan, pinapadali niya yung buhay niya. Imbis na magpakabait siya para may mag-alaga sa kanya, nilalabas pa talaga niya yung sungay niya. Tanda-tanda na hindi pa magpakabait. Naiiling na sabi ni Jen. Minsan nga habang naghahain ako ng pagkain sa silid ni Madam Vera, nadatnan kong pinapagalitan niya ang isa sa mga caregivers dahil hindi raw pantay ang pagkakatiklop ng kumot. Nakatayo lamang ang babae habang paulit-ulit na humihingi ng pasensya. Samantalang si Madam Vera tuloy-tuloy sa pagsasalita. Sinabi pa niyang kung simpleng kumot hindi kayang ayusin ng maayos, paano pa raw ang mas mahahalagang bagay? Nahihiya pa nga ako para sa caregiver dahil alam kong ginawa naman ito ng maayos ang trabaho niya. Pagkalipas lamang ng 2 linggo, umalis na rin ang babae. Dahil doon, lalong nahirapan si Renzo. Isang gabi habang nagliligpit ako sa kusina, nakita kong nakaupo siya sa dining room habang hawak ang noo niya. Halatang pagod siya at ilang gabi na rin kulang sa tulog. Lumapit ako sa kanya at inilapag ang 1 tasa ng mainit na kape. Napatingin siya sa akin bago bahagyang ngumiti. Salamat. Umupo ako sa tapat niya. Mukhang problemado ka. Napabuntong hininga siya bago sumandal sa upuan. Hindi ko na alam ang gagawin ko kay Lola. Halos lahat ng kinukuha kong caregiver umaalis. Kahit taasan ko pang sahod nila, wala pa rin gustong magtagal. Nakakainis naman kasi ang pinapakita niyang ugali. Nanatili akong nakikinig habang nagsasalita siya. Alam ko naman na hindi madali ang ugali niya, pero hindi ko akalain nga abot sa puntong wala nang gustong mag-alaga sa kanya. Kaya wala talagang silbi ang pera kapag grabe ang ugali ng isang tao. Aniya bago napahilamos. Napatingin ako sa tasa ng kape bago marahang nagsalita. Kung gusto mo, ako na munang mag-aalaga sa lola mo. Nanlaki yung mata niya nang mapatingin sa akin. Ano? Ako na munang mag-aalaga kay Madam Vera para hindi ka na may stress kakahanap ng mag-aalaga sa kanya. Para gumaling na rin siya kagad. Halatang nagulat siya sa sinabi ko. Maylene, sigurado ka ba? Alam mo naman kung paano kanyang tratuhin, di ba? Hindi ka ba galit kay Lola? Alam mo naman ang ugali nun. Baka kung ano na naman ang ipagawa sa'yo nun. Napangiti ako ng tipid. Oo, alam ko ng ugali niya. Pero hindi ko alam kung bakit may parte sa akin na gusto pa rin siyang alagaan. At naaawa ako sa isiping wala nang may gustong alagaan siya. 2 taon ko na siyang kasama sa bahay. Sanay na ako. Maylene, hindi ko gustong mas lalo ka pang mahirapan. Alam mo namang naiinis ako kapag pinapahirapan ka niya, di ba? Napailing ako bago muli siyang initian. Hindi naman to habang buhay. Hanggang sa makahanap ka lang ng taong magtatagal sa kanya. Pwede na akong tumigil sa pag-aalaga sa kanya. Pero sa ngayon, wala ka pang mahanap. So ako na lang muna. Napalunok siya ng laway habang tumingin sa akin ng ilang segundo bago napabuntong hininga. Pakiramdam ko minsan, para kang anghel sa sobrang bait mo. Natawa ako sa sinabi niya bago hinawi ang buhok ko. Hindi naman. Oo, kung ibang tao sigurong nasa sitwasyon mo matagal nang umalis at hindi gagawin ang sinasabi mo. Siyempre, sino ba naman ang gustong alagaan ng isang taong pinapahirapan ka, di ba? Nagkibit balikat na lang ako. Kinabukasan, nagsimula na akong tumulong sa pag-aalaga kay Madam Vera. At doon ko mas lalong napatunayan na kahit may sakit siya, hindi talaga nagbabago ang ugali niya. Sa umaga pa lang kung ano-ano na agad ang ipinapagawa niya. Minsan gusto niyang ilipat ang mesa malapit sa bintana. Kapag nailipat na, gusto naman niyang ibalik sa dating pwesto. Kapag binigyan ko siya ng tubig, sasabihin niyang malamig.
Kapag pinalitan ko ng mas mainit, sasabihin namang mainit masyado. Kapag inayos ang una niya, may reklamo siya. Kapag inayos ko ulit, meron pa rin. May mga pagkakataon ding gigising siya sa kalagitnaan ng gabi at tatawagin ako para lamang ipaabot ang isang bagay na abot naman niya. Minsan nga 2:00 ng madaling araw nang tawagin niya ako. Pagpasok ko sa silid niya akala ko kung ano nang nangyari. Paglapit ko sa kama, itinuro lamang niyang remote control na nasa kabilang mesa. Hindi ko na lamang pinansin at agad ko yung iniabot. Sa halip na magpasalamat, ang sinabi pa niya natagalan raw ako. May isa ring araw na halos 1 oras akong nagluluto ng espesyal na lugaw dahil yun daw ang gusto niyang kainin. Nang matikman niya, sinabi niyang kulang sa lasa. Nang lagyan ko naman ng konting asin, sinabi niyang maalat. Kung minsan gusto ko na ring mainis pero pinipigilan ko lang ang sarili ko. Sa tuwing naiisip kong sumagot, naaalala ko na lamang ang kalagayan niya. Matanda na siya at may sakit pa. At kahit hindi niya ipinapakita, alam kong nahihirapan din siya. Isang gabi habang pinapalitan ko ang baso ng tubig sa tabi ng kama niya, napansin kong tahimik lamang siyang nakatingin sa bintana. Hindi yun pangkaraniwan dahil kadalasan may reklamo agad siya sa bawat ginagawa ko. Pagkatapos kong ilapag ang tubig, ay magpapaalam na sana ako nang marinig ko siyang magsalita. "Maylin?" Napahinto ako. "Bakit po, madam?" Hindi siya agad tumingin sa akin. Sa halip ay nakatingin pa rin siya sa labas. "Bakit hindi ka pa rin umaalis?" Napakunot noo ko. Hindi ko po maintindihan. Mahina siyang tumikhim bago tumingin sa akin. "Bakit inaalagaan mo pa rin ako? Sa dami ng caregiver na nag-aalaga sa akin, walang tumatagal. Wala ngang umaabot ng 2 linggo. Pero bakit ikaw ayaw mo pa rin tumigil sa pag-aalaga sa akin?" Napaisip ako sandali bago sumagot. "Trabaho ko po ito." "Trabaho? Kasambahay ka? Hindi ka tagapag-alaga ko." Napangiti ako ng tipid. "Hindi ko rin po alam pero siguro nasanay na lang din po ako sa ugali nyo. At aaminin ko na naaawa ho ako sa inyo." "Naaawa?" "Opo, kasi wala nang may gustong alagaan kayo. Kahit na gawin pang triple ni Renzo ang sahod. Naisip ko kasi na matagal na rin naman akong kasambahay rito. At kabisado ko ng ugali nyo. Sanay na ako sa mga sinasabi nyo. Dagdag pa ron ayokong nakikitang malungkot si Renzo. Kasi iniisip po niyang kalagayan nyo. Kaya gusto kong gumaling kayo agad." Napakurap siya ng maraming beses habang nakatingin sa akin bago muling tumingin sa bintana. Hindi na siya nagsalita pagkatapos nun. Pero iyon na yata ang pinakamahabang maayos na usapan namin simula nang makilala ko siya. At kahit hindi niya aminin, pakiramdam ko, unti-unti niyang napapansin na sa kabila ng lahat ng panunungit at pagpapahirap niya sa akin, hindi ko pa rin siya iniiwan noong panahong halos lahat ng tao sa paligid niya ay sumuko na. Renzo's point of view. Lumipas pang mga araw. Unti-unting bumubuti ang kalagayan ni Lola. Hindi na kasing taas ng dati ang lagnat niya at mas nakakakain na rin siya ng maayos. Mas madalas na rin siyang nakakalabas ng kwarto para maupo sa may veranda o kaya naman magbasa ng dyaryo sa sala. Pero kahit bumubuti ang lagay niya, isang bagay ang hindi nagbago. Masungit pa rin siya. Sa totoo lang, matagal ko nang tanggap yon. Lumaki akong kasama siya kahit kabisado ko ng ugali niya. Kapag may hindi siya nagugustuhan, sasabihin niya agad. Kapag may napansin siyang mali, kahit maliit na bagay pa yon, siguradong may maririnig ang tao sa kanya. Pero nitong mga nakaraang linggo, may isang bagay na hindi ko maintindihan. Sa kabila ng lahat ng pinagagawa at pinagsasasabi ni Lola kay Maylin, hindi pa rin siya umaalis. Marami ng caregiver ang sumuko. May mga taong mataas ang pinag-aralan at malaki ang sahod pero hindi kinaya ang ugali ni Lola. Pero si Maylin, nanatili lang sa tabi ni Lola. Araw-araw niya pa rin inaalagaan si Lola na para bang wala itong ginawang masama sa kanya noon. At iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit mas lalo ko siyang minahal. Isang gabi nadatnan ko siya sa kusina habang naghahanda ng gamot ni Lola. Halata sa mukha niyang pagod siya dahil mula umaga hanggang gabi. Halos wala siyang tigil sa pag-aasikaso. Lumapit ako't naupo sa isang upuan habang pinanonood siya. Napatingin siya sa akin at ngumiti.
Kadarating mo lang? Tumango ako. Oo. Ikaw, mukhang hindi ka pa nagpapahinga. Napatingin siya sa tray na hawak niya. May gamot pa si Madam Vera na dapat inumin eh. Hindi naman pwedeng hindi niya ito mainom sa tamang oras. Napabuntong hininga ako. Maylin, hindi mo kailangang akuin lahat. Napangiti siya ng bahagya. Hindi ko naman inaako ang lahat. Talaga? Tumango siya. Oo. Napailing ako. Mula nang magkasakit si Lola, halos ikaw nang gumagawa ng lahat. Tapos kumikilos ka pa rito sa bahay. Sanay na rin naman ako at saka ayos lang ako. Gusto ko naman yung ginagawa ko. Napailing ulit ako. Alam mo, minsan, hindi ko maintindihan kung paano ka nakakapagtiis ng ganyan. Natigil siya sandali bago tumingin sa akin. Bakit? Dahil kung ibang taong nasa lugar mo, baka matagal nang umalis. Kaya nga nagtataka ko kung paano mo kinakayang ugali ng lola ko. Hindi ko rin naman alam pero siguro dahil lola mo siya. At saka gusto ko rin patunayan sa kanya na hindi ko kailangan ng pera mo. Wala akong pakialam sa yaman mo, Renzo. Nanlaki ang mata ko sa sinabi niya. Una pa lang alam kong mabuti siyang babae. Alam kong wala siyang pakialam sa yaman ko. Kaya talagang sa kanya tumibok ang puso ko. Bumuga ako ng hangin bago seryoso siyang tiningnan. Maylin, maghahanap ulit ako ng caregiver para hindi ka na mahirapan pang mag-alaga kay Lola. Agad siyang umiling. Wag na. Napakunot noo ko. Bakit ayaw mo? Hindi naman na kailangan. Hindi na kailangan? Tumango siya. Mas okay na ito. Kilala ko naman si Madam Vera eh. Alam ko na kung paano siya asikasuhin at kung anong kailangan niya. Pero napapagod ka na ng sobra sa pag-aalaga sa kanya. Ngumiti siya ng matamis. Ngiting mas lalong nagpapaganda sa kanya sa paningin ko. Napapagod pero hindi naman ako nahihirapan ng ganon. Hindi ko alam kung paano niya nagagawa yun. Kung akong nasa lugar niya, baka matagal ko nang nasagot si Lola. Pero si Maylin, kahit gaano kahirap ang ugali ng matanda, nananatiling magalang at habang tumatagal, napapansin kong parang may nakikita ring pagbabago si Lola. Hindi man niya ipinapakita ng direkta, pakiramdam ko, mas madalas na niyang pinagmamasdan si Maylin. Minsan habang nagbabasa siya sa sala, makikita ko na lamang siyang nakatingin kay Maylin habang naglilinis o naghahain ng pagkain. At kapag napapansin niyang may nakatingin sa kanya, agad siyang magbabaling ng tingin na parang walang nangyari. Nung una hindi ko pinansin yun. Pero habang lumilipas sa mga araw, mas lalo kong napapansin. Parang may iniisip si Lola. Isang umaga habang naghahanda ako para pumasok sa opisina, nadaanan ko ang sala at nadatnan ko si Lolang nakaupo habang pinapanood si Mayling nag-aayos sa mga bulaklak sa malaking vase. Maya-maya nagsalita si Lola. Maylin? Yes, madam. Matagal ka na rito sa bahay. Ilang taong ka na ba? Magtatatlong taon na po sa susunod na linggo. Hindi agad nagsalita si Lola. Pinagmasdan lamang niya si Maylin ng ilang segundo. Pagkatapos tumango siya ng bahagya. Wala, natanong ko lang. Napakunot noo si Maylin pero ngumiti na lamang. Pagkaalis ni Maylin, napatingin agad ako kay Lola. Hindi ko na napigilang magtanong. Bakit mo tinanong? Napatingin siya sa akin. Wala lang. Sigurado ka po riyan? Hindi ka naman magtatanong kung wala lang. Napairap siya. Huwag ka nang makulit. Pero pakiramdam ko, may nangyayari ng pagbabago sa isip niya at hindi ako nagkamali. Makalipas ang halos 2 linggo, tuluyan ang bumuti ang kalagayan ni Lola. Hindi niya na kailangan ng madalas na bantay at nakakalakad na rin siya ng maayos sa loob ng bahay. Isang hapon, habang nasa opisina ako sa loob ng mansyon, ipinatawag niya kami ni Maylin sa sala. Noong una, inakala kong maipapagawa na naman siya. Pagdating namin sa sala, nakita naming nakaupo siya sa paborito niyang upuan habang may hawak na tasa ng tsaa. Tahimik kaming naupo sa tapat niya, hanggang sa napabuntong hininga siya. Sa tagal ko siyang kilala, alam kong may seryoso siyang sasabihin kapag ganun. Napatingin siya kay Maylin bago muling tumingin sa akin. Matagal ko nang iniisip ito. Nagkatinginan kami ni Maylin. Ilang buwan na rin mula nang malaman ko ang tungkol sa inyong dalawa. Hindi agad ako nagsalita dahil hinihintay kong magpatuloy si Lola.
Nung una galit ako. Alam ko naman yun, sobra kang galit na galit, Lola. Napatingin siya sa akin. Huwag ka na munang sumingit. Agad kong itinikom ang bibig ko hanggang sa bumaling ulit siya kay Maylin. Akala ko noon katulad ka lang ng ibang tao na lalapit sa pamilya namin dahil lang sa pera. Napayuko si Maylin, pero hindi pa tapos si Lola. Nagkamali ako. Agad kaming napatingin sa kanya. Sa unang pagkakataon nakita ko yung walang yabang o galit sa mukha niya. Seryoso lamang siya. Nung nagkasakit ako pwede mo naman akong pabayaan. Sa totoo nga lang wala naman akong karapatang umasa na aalagaan mo pa ako pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo. Pero hindi mo ginawa yon. Muli siyang napabuntong hininga. At doon ko nga naisip na mali ang naging tingin ko sa'yo mula sa simula. Pakiramdam ko ay halos hindi ako makapaniwala sa naririnig ko. Kilalang kilala ko si Lola. Hindi siya bastang humihingi ng tawad. Hindi rin siya bastang umaamin ng pagkakamali. Kaya alam kong totoo ang bawat salitang lumalabas sa bibig niya. Maya-maya, tumingin siya sa aming dalawa. Kung mahal niyo talagang isa't isa, wala na akong balak na hadlangan pa kayo. Pakiramdam ko'y biglang gumaan ang buong dibdib ko. Hindi ko namalayang napangiti na pala ako. Napalingon ako kay Maylin at nakita kong nanlalaki rin ang kanyang mga mata sa gulat. Ngumiti si Lola ng malawak. At huwag niyo akong tingnan ng ganyan. Hindi ibig sabihin niyan magiging malambot na ako. Doon kami natawa. Matapos ang napakahabang panahon, pakiramdam ko naging payapa rin ang loob ko. Salamat, Lola! Masayang sabi ko bago siya niyakap. Pagkatapos nun, mas nakapag-focus ako sa negosyo namin. Hindi na ako nag-aalala sa araw-araw kung papaano kong pagtatagpuin ang pagmamahal ko kay Maylin at ang responsibilidad ko sa pamilya ko. Mas naging inspirado ako magtrabaho at mas naging maayos ang takbo ng mga kumpanya namin. Samantalang si Maylin naman, nanatiling katulad ng dati. Hindi siya nagbago kahit tanggap na siya ni Lola. Hindi siya naging mayabang, katulad pa rin siya ng dati na mabait, masipag at maasikaso. At sa tuwing nakikita yun ni Lola, napapangiti na lamang siya. Dahil tuluyan na niyang napatunayan sa sarili niya na nagkamali siya nang husgahan si Maylin base lamang sa estado nito sa buhay. Makalipas ang ilang taon, mas lalo pang naging maayos at masayang buhay namin ni Maylin. Sa dami ng pinagdaanan namin mula nung isa pa lamang siyang kasambahay sa mansyon hanggang sa tuluyan kaming tanggapin ni Lola. Pakiramdam ko, mas naging matatag ang relasyon namin dahil sa lahat ng pagsubok na nalampasan namin. Mas naging abala rin ako sa pagpapatakbo ng mga negosyo ng pamilya dahil gusto kong maipakita kila Maylin at Lola na kaya kong gampanan ng maayos ang responsibilidad na iniwan sa akin. Sa mga taong yun, marami ring pagbabago ang nangyari kay Lola. Hindi man siya naging perpektong tao sa isang iglap. Hindi na siya katulad ng dating Madam Vera na halos lahat ng mahihirap, minamat at hinuhusgahan. Mas madalas na siyang lumabas ng mansyon at sumama sa mga charity projects ng foundation namin. Noon ginagawa niya mga ganung bagay dahil bahagi yun ng reputasyon ng pamilya namin. Ngayon ginagawa niya yun dahil gusto niyang makatulong. Minsan nga, ako mismong nagugulat sa mga sinasabi niya. May mga pagkakataong nag-iikot kami sa mga komunidad na tinutulungan ng foundation at nakikita ko siyang nakikipag-usap sa mga matatanda, mga tindera, at maging sa mga batang naglalaro sa kalsada. Kung nakita niyo yung dating Madam Vera, malamang siya mismong hindi maniniwala sa sarili niya. Pero sa lahat ng pagbabagong nangyari sa paligid, ang pinaka nagustuhan ko ay ang katotohanang hindi nagbago si Maylin. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na umabot na tayo rito. Wika ni Maylin habang yakap ako. Kahit ako rin, sobra akong nagpapasalamat sa iyo kasi hindi mo ako sinukuan. Hindi mo sinukuan si Lola. Huwag mo nang isipin pa yon. Siguro dahil mahal lang kita, kaya ako nagawa yon. Napatitig ako sa kanya sa kahinawakan ng pisngi niya. Mahal na mahal din kita, Maylin. Sobrang mahal na mahal kita. Sabi ko bago ko siya hinalikan sa noo. Sa kabila ng pagiging tanggap niya sa pamilya namin, at sa kabila ng pagiging komportable ng buhay niya ngayon,
Pareho pa rin siyang babae na minahal ko noon. Hindi siya naging mayabang. Hindi rin niya kinalimutan ang pamilya niya sa probinsya. At ang mga taong tumulong sa kanya noong wala pa siyang nararating. Maraming beses ko siyang nahuhuling tumutulong pa rin sa mga kasambahay sa mansyon. Kahit hindi niya na kailangang gawin pa yun. Kapag may mga bagong empleyadong nahihiya o nangangapa pa sa trabaho, siya agad ang unang lumalapit para tumulong. Kapag may nangangailangan ng payo, lagi siyang handang makinig. Kaya naman hindi lamang ako nagmamahal sa kanya, kung hindi pati ang mga taong nakapaligid sa amin. Isang umaga habang sabay kaming nag-aalmusal ni Lola, napansin naming medyo matamlay si Maylene. Nung una inakala kong napagod lamang siya dahil may ilang araw din siyang naging abala sa foundation. Pero habang tumatagal ang umaga, mas napapansin kong kakaiba ang kilos niya. Nang minsang magtungo siya sa kusina at hindi agad bumalik, napatingin sa akin si Lola. "Napapansin mo ba?" Napakunot noo ko. "Ang ano po?" Parang ibang kilos si Maylene nitong mga nakaraang araw." Napaisip ako sandali bago tumango. "Napapansin ko nga rin po, La." Nagkatinginan kami ni Lola bago sabay na bumalik ang tingin namin sa kusina. Makalipas ang ilang araw, tuluyan naming nalaman ang dahilan. Hindi ko malilimutan ang araw na yon dahil kauuwi ko lamang mula sa opisina nang makita ko si Maylene na nakaupo sa sala. Nakangiti siya habang hawak ang isang maliit na envelope. Katabi niya si Lola na mukhang masaya rin. Napakunot agad ako habang papalapit. "Ano yan tinitingnan nyo?" Hindi agad sumagot si Maylene. Sa halip ay iniabot niya sa akin ang envelope. Pagkabukas ko nito at mabasa ang laman, pakiramdam ko natigilan ako sa kinatatayuan ko. Hindi agad nag-sink in sa isip kong nakita ko. Kaya ilang segundo akong nakatitig lamang sa papel bago ko muling tiningnan si Maylene. "Totoo ba to?" Tumango siya habang nakangiti. Doon ko tuluyang naramdaman ang sobrang saya. Magiging ama na ako. Hindi ko na napigilan ang sarili kong mapangiti ng malawak habang niyayakap siya. Pakiramdam ko ng mga sandaling yon, wala nang ibang mahalaga kung hindi ang babaeng nasa harapan ko at ang batang unti-unting nabubuo sa sinapupunan niya. Mas masaya pa yata si Lola kaysa sa aming dalawa. "Sa wakas, magkakaapo na ako sa tuhod." Magiliw na sabi ni Lola. "Salamat, mahal. Salamat. Mabubuo ng pinapangarap kong pamilya." Naiiyak kong sabi habang yakap-yakap si Maylene. Halos buong linggo siyang nakangiti at paulit-ulit na ikinikwento sa mga kaibigan niya na magkakaroon na siya ng apo sa tuhod. Minsan nga nahuhuli ko siyang nakatingin sa mga gamit ng sanggol sa internet habang may hawak na salamin sa mata. Sumunod na gabi, habang nagkakape kami sa veranda, napabuntong hininga siya habang nakatingin sa hardin. Grabe, ang bilis ng panahon. Napakaraming nangyari. Napatingin ako kay Lola. Nung una, ginagawa kong lahat para hindi kayo magkatuluyan. Ngayon ako pa itong pinaka-excited sa magiging anak ninyo. Mabuti naman po, natauhan na po kayo. Napairap siya agad. Huwag kang masyadong masaya dyan at baka sipain pa kita. Mas lalo akong natawa. Habang lumalaki ang tiyan ni Maylene, mas lalo ring naging maingat si Lola sa kanya. Madalas niya itong paalalahanan na huwag magpapagod at siguraduhing nakakakain sa tamang oras. Minsan nga napapailing na lamang si Maylene dahil halos bawat oras may bagong bili ng matanda. At dahil sa sobrang saya ni Lola, siya mismong nagdesisyong wag nang patagalin pang lahat. Isang hapon, pinatawag niya kami sa sala. Pagdating namin doon, maayos siyang nakaupo habang may hawak na tasa ng tsaa. Napatingin kami sa isa't isa ni Maylene bago naupo sa tapat niya. Maya-maya'y nagsalita na siya. Matanda na ako at ayoko nang maghintay pa ng kung ano-ano. Ano na naman pong iniisip mo, Lola? Napangiti siya. Iniisip ko panahon na para maikasal kayo. Nanlaki agad ang mga mata ni Maylene bago natawa. Parang utos po yata yun ah. Oo, utos yun. Natawa kaming lahat. At sa huli, wala na rin kaming balak na tumanggi. Makalipas ang ilang buwan, ikinasal kami sa harap ng pamilya, mga kaibigan, at mga taong naging bahagi ng buhay namin.
Habang nakatayo ako sa harap ng altar at pinagmamasdan si Maylene na naglalakad papunta sa akin, naisip ko kung gaano kalayo ang narating namin mula sa panahong kailangan pa naming itago ang pagmamahalan namin. Noon takot kaming mahuli. Noon kailangan naming magtiis. Noon pakiramdam namin imposible ang lahat. Pero ngayon wala nang kailangang itago. Kasama namin ang mga taong mahalaga sa amin. At higit sa lahat, kasama namin ang taong minsang tumutol sa relasyon namin. Pero ngayon, siya na ang pinakaunang sumusuporta sa amin. Habang lumilipas ang mga taon, lalo kong minahal si Maylene dahil hindi siya nagbago kahit gaano kagandang naging buhay namin. Nanatili siyang mapagpakumbaba, mabait at marunong tumanaw ng utang na loob. At sa tuwing nakikita yun ni Lola, palagi niyang sinasabi na ang pinakamalaking pagkakamali niya noon ay ang husgahan si Maylene base lamang sa estado nito sa buhay. Dahil sa huli, ang babaeng akala niyang hindi karapat-dapat para sa pamilya namin, ang siya palang taong magdadala ng pinakamasayang yugto sa buhay naming lahat. Wakas!